Napakahalaga ng ating commemoration ng araw ng Katipunan ngayong araw na ito dahil kailangan natin maalala at kailangan malaman ng ating mga anak yung sakripisyo ng sundalo para tayo ay mabuhay ng mapayapa dito sa ating bansa. Pero sabi ko nga kanina sa ating speech, sadly, the state of the nation has failed the Filipino soldier. Nakikita nyo, there is an absence of an independent foreign policy framework para sa ating bansa. Hindi mo na alam kaninong interest mo talaga ang pagprotekta ng ating mga consideration. Pangalawa, yung dahan-dahan na pagbalik ng insurgency. Nakikita natin na meron iba't ibang skirmishes sa mga lugar at nakikita natin doon ang recruitment ng ating kabataan dito sa grupo ito. At pangatlo ay yung altering ng ban sa Bangsamoro peace process. Nakikita din natin dito na na-agitate na yung grupo ng MILF dahil hindi na nasusunod ng alibang na pag-usapan at nakikita na mabagal yung pagbabago sa Pilipinas. Thank you, ma'am. We have Sir RJ from GMA. Sir RJ? Ma'am, good morning po. Ma'am, sa papatuloy po na krisis ngayon, lalo na sa enerhiya at sa langis, ma'am, ano po ba yung dapat na hakbang na gagawin pa ng pamahalaan upang maibsan itong nararamdaman na kahirapan ng ating mga kababayan po? Sa krisis ng langis, ma'am, ano pa ba dapat ang gawin ng ating pamahalaan upang maibsan yung nararamdamang kahirapan ng ating mga kababayan? Paniwala ko kung ang tanong is ano pa dapat ang ginagawa ng pamahalaan, ay dapat tanungin natin ang ating Pangulo, no? Ano pang ginagawa niya para tulungan ang mga kababayan natin na tinatamaan o nahihirapan dahil dito sa epekto ng krisis sa Middle East. Thank you. Last question. VP, sa latest WR numero survey, you are leading for the Presidential Days 2028. Any comment? Alam niyo, sa totoo lang, sinabi ko na dati, no, ako mismo hindi ako nagpapasurvey. Dahil unang-una mahal yung pagpapasurvey. At pangalawa, itong mga survey na ito, hindi natin alam kung totoo ba talaga yung kanyang data, kung ano yung nakikita dyan sa iba't ibang komunidad natin sa buong bansa. Pero, sabi ko nga, lagi, nagpapasalamat ako at kami sa tanggapan ng pangalawang Pangulo sa patuloy na suporta at pagtitiwala ng ating mga kababayan sa aming kakayahan para magbigay ng makatotohanan na serbisyo. Thank you. Ito lang? Nato, uy! Ay, ma'am, libreng sakay. Libreng sakay daw po, ma'am, mapapatuloy pa po ba daw amidst the oil crisis na ito ang nasinati ka rin, ma'am? Ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay merong proyekto na libre sakay, no, para sa lahat. Ito ay isa proyekto na sinimulan namin noong 2020 dahil nakita namin na kailangan talaga ng tulong ng ating mga kababayan in terms of savings sa daily expenses nila. At ito ay tutuloy, lalo na ngayong merong krisis at merong sobra at bigla ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. VP, update na lang dun sa 2028 elections. May ano ka na ba, initial list sa 12 senatorial slate mo or possible mas marami pa sa 12? Wala.
wala pa akong senators, merong mga nagpahayag na interesado sila na magsama kami kung sakaling ako ay tumakbo at sila din ay tatakbo. Pero kung sasabihin mo na meron na talaga listahan at meron na talaga usapan, walang ganoon para sa senators sa elections sa VP, can you name them po? Yung nag-present na hindi ko sila papangalanan kasi unang-una, matindi at mainit ang politika ngayon. Lahat na malapit, nakadikit, kaibigan ko ay hinaharas, threaten, kailan ng kaso, inaatake. So hindi ko sila papangalanan. Unang-una dahil dyan. Pangalawa, dahil kaming lahat ay presumptive candidates na lang. Dahil wala pa namang filing ng candidacy. So hindi natin alam kung matutuloy ba talaga yung pagtakbo nila or hindi. Antayin natin sa darating na, at malapit na yun, darating na period of filing ng candidacy. Susunod lang. Yan, nandun lang. Sa susunod na taon. Last na lang, VP, kailan ang right time na i-declare mo yung vice president mo, running mate mo? Right time, kailan po? I-announce. Ready, kung meron na, dahil sa ngayon wala pa naman ako vice president kung meron na at ready na siya na magpahayag na siya ay tatakbo ng vice president. Pwede po Napa? Mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa Philippines. Or mapapababa siya kung merong ibang supply na hindi dumadaan sa Philippines na mapasok sa ating bayan. So hanggang merong bangayan sa Middle East, patuloy ang pagtaas ng VP, may kumakalat ngayon with regards sa health ni PBBM na medyo ano na daw, malubha na daw. ano yung comment mo dito, VP? good luck sa kanya.